So what's up sa inyo mga kalingkod? So, nakakating na tayo. It's our last day. Medyo may tatapusin lang tayo dito. Konting details. Tapos dito. Yan, sa may part na yan. And yun, yung mga puti na yon, yung side na yan, lahat yan lalagyan natin ng puti. Tapos lagyan na rin natin ng chocolate brown kasi nalagyan siya ng mga grout sa gilid eh. Tinalisan na rin kasi ito. So, ito na lang. Tsaka ito. So, hoping makauwi tayo ng maaga at matapos natin ng maaga to. So, yan. Target natin is mas sprayan natin to before 3 kasi may mga gagawin pa tayo mamaya. Para ito. Kasi kung before 3, malalagyan ko pa to ng mga borders. Yan. Isang oras lang naman siguro paglalagay yung borders yan. Ito mo kasi papahidan ko na to after ng tanghali. Pero unahin ko muna to kasi itong mga detalyado. Part na yan, pati ito. Ito, tsaka yung taas na yan. Yan. Yan lang naman. So tara, set up na tayo. At habang nagse-setup nga tayo, ibibigyan ko muna kayo ng flashback. Dun sa una hanggang pa-4 na araw. Ito nga pala nangyari. At nandito ko ngayon para ikwento ang mga kaganapan ngayong araw. So, let's go! Malamang marami sa inyo nakakilala sa taong ito. Ang ating 2-time SEA Games gold medalist, Sergeant Mervin Guarte. At ang hindi katanggap-tanggap na pagkamatay niya. At hanggang ngayon nga, hindi pa rin siya nabibigyan ng hustisya. Siya nga pala ang ilalaman ng mural art na gagawin ko. Day 1. Yan ang araw ng sketching at paggawa ng line art. Pag-stencil ng mga lettering para mas pulido ang gawa. Day 2. Dito ko na sinimula ng pagkukulay. Inuna ko munang kulayan yung image na nasa likod ng character. Para after na matapos ng kanyang skin tone, wala nang ibang kulay na posibleng tatama sa kanya. Day 3. Picture lang ang meron ako. Pero ito na yung natapos ko. Konting background, details, marami pang iba. Ito nga pala yung ika-4 na araw mula nang sinimulan natin yung ginagawa nating proyekto. So, update nga lang pala sa nagawa ko ngayong araw. Ayan. So, hindi ko pa alam kung ano yan sa baba kasi medyo malabo dun sa picture. Toto. Yan. The gold medal yan, yung dalawa yan. Ayan. So ayun na nga mga kalingkod ang mga pangyayari nitong mga nagdaang araw. At ngayon nga natin yan ipagpapatuloy. Ang naiiba lang ngayon ay preparado na tayo. Wala na tayong ibang inaalala kundi yung mga kulang-kulang lang natin na materyales. Pero di naman ganun kadami. At kahit magkaroon ng konting diferensya ay magagawa naman natin yan ng paraan. So ayun, nakapag-set up na tayo. Sisimulan na natin. Dito muna tayo sa part na to. Create muna tayo dito ng block natin to ng ayos. So medyo iladark natin hanggang dun. Part na yan. Tingnan natin kung mag-fade yan. Try natin kung anong makakain natin yung the best natin. So tara. Let's go. Ito guys. Yan. Ito yung acrylic ko. Ito naman yung acrylic nila. So dahil wala nga tayong acrylic na black, wala tayong mabilihan. So naghanap-hanap na lang tayo sa mga gamit ko. So ito. Tapos sila naghanap din sa gamit eh. Yan yung dadagdag tayong black. So yun guys, kung nakikita nyo ito, yun lang yung gray na naabot ng ating black. Ito, nasa gilid na yan. So ang ginawa natin, naglagay tayo ng iba't ibang kulay. Titingnan natin kung lalabas yung gray dyan, yung dark gray. Kasi kulang ito, hindi ito pwedeng ganito lang. Kailangan kasi sobrang dark na. So yun lang yung inabot lang natin, yung black. At hindi rin naman kasi kakasya kung ilang yung, kung untian lang natin yung white. Hindi kakasya yung doon sa wall. Yan, sa wall. So yan. Testing natin. Ano bang kakalabasan niya? So yan. Hindi pa rin talaga. Blue-gray pa rin ang lumabas. So ayan, kaya dahil hanggang dyan lang siya tapos hindi natin ma-achieve talaga yung gusto nating maging kulay. Pero na rin yan, gray na rin. So pumili tayong bumili ng yan, latex color. Lamp black.
So, ayan. Baka ito na lang gamitin natin. Halo natin dyan. Para hindi masyadong dark. Halo na lang din natin. Sige, halo na lang natin. Pwede pa naman tayo maglagay ulit kung kulang. Sige, yan. Habang nagpipintura nga tayo, hindi natin namalayan na dumating na pala si na client. So ayun, konting kwentuhan. At nagtanong na rin ako kung ano pa ba dapat ang aking mga gagawin. Sisingitan lang natin dito ng M. Yan. Yan. Mali ito no. Ito. Uploadin ka din dito. Yan. Saka yung POSS. Ano nga pala? So ayan, kanina dumating si client. Nakita niya to. Pumayag naman siya sa na ganyan na lang yung color. Tapos habang nandito sila, ito, pinagyan ko yan ng Philippine Sports Federation. Yan. Tsaka yung POSF na yan. Lagyan natin ng borders. Yan. So, ayun. Focus tayo dito. After kung madoblehan yung mukbang yung papawid na yan. So, yan. Unahin muna natin yan. At dahil natapos na nga ang lettering, diretso na tayo dun sa request ni client. Ito yung isang sakong alitap-tap. So sa part na yan, naglalagay na ako ng background. So yan, blue yung napili kong pintura kasi sa tingin ko babagay siya sa gray. Bali, ang balak lang talaga is lalagyan na lang ng alitap-tap and wala nang ibang design na lalagay. So, nagsuggest ako na lagyan na lang din namin ng konting background. Sayang rin kasi isang gawa na rin. So, pipilitin natin gumanda. Kasi para sa akin, tribute na rin to sa legacy ni Kuya. Hindi lang sa mga nakamit niyang medalya, katayuan sa buhay, at iba pang bagay na naabot niya. Kundi sa pakikisama na pinakita niya sa amin. At sa marami pang mga kaganapan na kasama namin siya. Sa saglit na panahon na yun ay doon ko nakita ang pagiging totoo niya. Mabait at walang arte sa katawan. May mga panahon pa nga nakikipag-inuman siya sa amin na para bang magkakabag-anak lang kami. At hanggang ngayon ay tinik pa rin sa amin ang pagkawala niya. Kailan nga ba natin makakamit ang hustisya? Na habang nandyan ka kuya sa solido at konkreto mong higaan, ay malayang parang ibon na kumitil sa iyo ng buhay. Samantala ngayon ay wala pa rin tayo naririnig na progreso umuusad sa kaso mo. Pero kahit ganun, hindi kami mawawala ng pag-asang mabibigyan ka ng hustisya. So, yun. Habang nagpapatayo tayo dyan, unahin muna natin dito yung manok dito. Yan. Pakita ka naman pag natapos. Unahin ko muna to. So, ayan. Ganyan lang yan kaliit. Yan. Basta tapusin natin to. Yan, lagyan na rin natin ng konting details. So, mamaya, lagyan na natin yung alitap-tap pataas. Punto doon. So, ayan. Hindi siya masyadong makikita kasi black yung background. Pero, okay naman siya pagka nasa, personal. Kitang-kita naman. Yan. So, medyo malabo lang yung quality ng camera ko. Yan. So, ayan. Kakain muna tayo kasi lunch na rin. Time for lunch. So, pagkatapos nito, yun na lang, alitap-tap. And after, ito na. Putian na natin to. Yan. Tapos yan, gagawin natin gray yung ilalim para bumagay. Yan. Idadark gray siguro natin. I-designan na rin natin. Ito paano. So, yan. Kakain muna tayo. 2 moments later. So,
Ayan mga kalingkod, katapos na natin kumain. Tatapusin na natin to. Pero unahin muna natin yung baba. Parang borders na yan. Gagawin natin yung gray. So, ito. Tapusin na yan. Tsaka yun. Para malagyan na natin ng puti yung kabila. Ayan. Gagawin na natin. 2,000 years later. So, ayan. Yan lang yung nakayanan ko sa alitap-top. Hindi naman ganun kaganda pero siguro kung in person ma-appreciate nyo. Hirap kasi pag yung camera kasi low quality tapos yung yan, sunlight exposed sa yan. Nagre-reflect. Pero kung kung in person, maganda siya. Yan. Yan yung manok. So, tapos na yan. And then, na lang. Sprayan natin. After natin sprayan, ayun, dito na tayo. White. So, sprayan muna natin to. Lagyan ko lang dito ng signature. So yung signature nilipat natin dito kasi para mas maganda dito nakalagay. Dito sa part na to, yan, tututukan natin ng ayos yan. Kasi, mas kailangan mas matibay ito. Yan. Para pag kumari, nasanggi lang, hindi masyadong matutuklap agad. Yan, matibay yung pagkakakapit. Tsaka medyo maano yung rod natin. Nadulas yan, yung acrylic. Kasi direkta to, hindi to katulad nito mga tanalagyan ko ng base. So yan, direkta yan. Tsaka yun. So, ayan. Testing lang natin. Okay. So, ayan, nalinisan na natin. Yan. Linis na rin yan. Tiles. Tanggalin natin yung mga pinto-pintura dyan sa baba. Yan. Dito sa gilid. Malinis na tingnan. So, paano kuya? Uwi muna ako. Dalaw na lang ulit kami sa susunod. Tsaka muna. Bye-bye. So kung nasan ka man kuya, hindi ka man namin kasama ngayon, pero makakaasa kang hindi ka mawawala sa aming puso't isipan. Napapasalamat din ako at naging parte ako ng mga alaala mo. At gusto kong ialis sa iyo ang mga katagang. Hanggang sa susunod, magpapaalam mo ng inyong lingkod.